Okay. Nakakalungkot itong YouTube channel ko na hindi talaga napapansin ano, kahit pa sa tingin ko yung mga topic ko naman ay updated at, ang hindi lang updated ay yung boses ko na parang ang lungkot. Pero, ah, baguhin natin ang sistema nito 'pag nagbanggit ako dito sa gano'n ba gusto niyo, yung parang masigla? Okay. Sa panahon ngayon, ang gugulo-gulo 'no? Daming mga nagbatuha or kahit anong sipag, kahit anong pinapakita ni PBBM, marami pa rin talaga kahit mga ano, di pa rin nila nakikita. Okay lang naman yung if you don't agree, but what is important is you must open your eyes and try to observe what our president is doing. Our president is so industrious. Nandito nung isang araw nasa Abu Dhabi, hindi madali ang pagbiyahe, biyahe pa lang mahirap na. Kasi kung ikumpara ko sa mga estudyante ko dati, retired na ako, I just want to point it out na retired na ako, hindi na ako teacher ngayon. So, wala ng wala ng ano na anong itawag sa akin na talking about politics kasi dapat ang teacher ay pero kailan ba kasi ang legalities naman yan basta retired na ako. Di na ako teacher. Okay, I'm no longer practicing as a teacher. Mag-iba na ako. I will be trying vlogging. I'll try to give you what I think you deserve to know. I'll be giving you the best of my ability. May abilidad ba? Okay. So, no, sana tingnan nyo mabuti. Ano bang ginagawa? Magaling, maganda, masipag. Ano pa hinahanap nyo? Transparency. Di ba kayo o itry ninyong i-search lahat ng bidding, lalo na itong sa bidding, yung kung kanino i-assign ang project ng DPWH ay nakaka-upload na sa internet sa channel ng DPWH. Nandoon kung magkano, kailan, kanino nanalo. So, transparent na. Ano pa bang hinihingi nyo? Bakit di pa niyo makita ang pagsisikap na matuwa kayo sa ginagawa? Diba? At lagi niyong sinasabi, bakit walang nakulong? Alam niyo ba, mahirap magpakulong basta-basta sa mga may power. What I'm trying to say, may power. Yung ibinuto nyo, kung congressman yan, kung senador yan, may clout yan eh. May panlaban yan. At magagaling ang mga abogado niyan. Pag once na strikean mo lang yan, yan, kakasuhan mo. Pero since democratic nga tayo, you can't just be put to jail without substantiated with unquestionable evidence. Di ba? Kaya nga, ito, kahit i-search nyo, ihanapin ko nga yung sinabi ni former President Duterte na sabi niya, di ko ma-memorize yung lahat ng sinabi niya, pero ito lang, no? Basta, given, laman niya nung time niya, alam niya na may korupsyon. Pero sabi niya, given the present system ng gobyerno natin na democratic, pinagbigyan ng bawat isang inakusahan na ipaglaban niya yung side niya. So, pagalingan, pakitaan ng ebidensya. So, hindi basta-basta. Kasi kung basta mo nga lang kasuhan, kasi mga government, na pupunta sa Sandigang Bayan, no? Sandigang Korte ng Sandigang Bayan ang mag-decide sa kanila. Dinggin, pero kulang ng ebidensya. Anong gagawin? Dismiss lang. So, wala din. Di ba?
So alam niyo naman na kailangang ang ebidensya ay solid, beyond doubts, walang pagdududa, walang pag-alinlangan, 'di ba? Kaya tayo, puro tayo sisi ng si BBM, kay BBM. Kanino ba? Sino bang nagluklok itong mga taong 'to? 'Di ba tayo, ibinoto natin 'yan, eh. Tayo nagbigay ng kapangyarihan at take note, parang galit ano, hindi naman ako galit. In-emphasize ko lang, ayaw ko na ng palawsi-lawsi kasi ayaw niyo pakinggan. Ang take note, separate ang kapangyarihan. Tatlo kasing branch ng gobyerno, eh, 'di ba? Pag democratic 'yan. Executive, yan lang yung mga nandiyan yung presidente. Legislation, na nandiyan yung congressman, mga senador. And judiciary, yun yung Supreme Court, ang pinakamataas sa judiciary, mga courts natin, yung pag may kaso, diyan dadalhin sa korte. Tatlo yan. And legally speaking, hindi controlled ng presidente ang dalawang branches na yan. Ang maging control lang ng presidente ay execution. So, pwede niyang hindi ipa-release yung kung ano man yung dapat i-release kasi execution nga siya, executory. 'Di ba? Yun lang yun. Pero, since, bakit ba nandyan yung legislation? Kasi merong mga gustong gagawin ang presidente na kailangang may batas na iakma doon sa pwede niyang gustong gawin. Example, yung inopen niya na gusto niya yung maputol ang gusto niya maputol itong political dynasty. Pero hindi niya under ang Kongreso, hindi niya under ang Senado. So depende yan kung ang namumuno diyan sa Senado, sa Kongreso ay kung sasang-ayon sa kanya. Kaya dahil sa ganyang sitwasyon natin, dahil hindi niya under yan, hindi tulad ng mga appointed niya na pwede niyang tanggalin, pwede niyang palitan anytime. Hindi tulad ng na pagka binoto ng tao yan, hindi mo yan basta madiktahan kasi hindi naman, separate nga siya. So, makailangan makisama din ang presidente sa mga legislators na ito na suportahan siya. 'Di ba? O tingnan mo nga, bakit ba sinasabi nila pag ang presidente, I'm not referring to President Marcos, pero sa lahat ng presidente, 6 years term yan siya. Pag naka 3 years na natira na, ang sabi nila lame duck. Ano ba yung lame duck? Yung hindi na gaano ano ba yung lame duck? Pagka pato na hindi na sinabing lame duck. So hindi siya, 'di ba, hirap na nga siya maglakad, mas lalo pang hindi na siya makalakad. Hindi na siya makagalaw. O bakit? Kasi hindi na siya powerful. Kasi itong mga natin, yung mga nasa politiko ay nagtitingin kung tinitingnan nila kung yung pagsuporta ba ay may chance pa ba silang manalo sa sunod na eleksyon. Ganon yun. So hindi mo pwedeng isisi kay Presidente Marcos, kaya kitang-kita mo na ngayon na ang dami niyang ginagawa para lang ma-please tayo. Pero nakikita ba natin? Okay, normal lang yung mga ka-opposition na hindi sang-ayon sa kanya. Pero tayo, dapat open tayo. Titingnan natin kung sino ba dapat titingnan natin kung sino ang para sa bayan. 'Di ba? So yun lang muna. Sana pakinggan nyo itong mga sinasabi ko at try to research o makinig kayo. Hindi sa isang station lang kasi yung station pwedeng may kinakampihan, o di ba? Kasi meron nga yung mga simpleng issue lang, sakyan nila. So, gagawin nilang issue, pwede namang, kasi kung yung maliit na issue na yun, kung lumalaki yan kapag binobrought up nyo sa media, di ba? Pero kung hayaan yung hindi pakinggan yan, di ba okay lang? Okay? Maraming salamat. Good night. Today is, pumasok na tayo, gabi na to eh. Pumasok na tayo sa January 18 kasi
12:51 midnight na. Okay? Maraming salamat. Maraming salamat. Sana i-subscribe nyo yung YouTube channel ko. Thank you.